Pinag-aaralan ng Department of Foreign Affairs kung maaring basehan ng panibagong diplomatic protest ang pang-water cannon ng China sa mga barko ng Pilipinas sa Panatag Shoal. Saksi, sina Chino Gaston at June Veneracion. Puwersa ng water cannon na kayang yumupi ng bakal at ayon na rin sa PCG, posibleng fatal o nakamamatay ang tumama sa BRP Bagakay at BRP Dato Bangkaw sa Panatag Shoal. Pati ang ating watawat, tinamaan ng malakas na buga ng tubig. Doon sa question na flag ba talaga ang intentionally na tina-target ng People's Republic of China, well, we can probably say na that would be possible. Matapos maglabas ng pahayag kahapon na dapat umalis na sa Panatag ang mga barko ng China, sabi ngayon ng DFA, pinag-aaralan nila kung maaring maging basihan ito ng panibagong diplomatic protest laban sa China. Pasok! Pinaka! Dahil sa harassment na ginagawa ng China sa West Philippine Sea, kasama na ang pinakahuling insidente sa Panatag Shoal. 153 diplomatic protest na ang inihain ng Pilipinas laban sa China sa ilalim ng Administrasyong Marcos. The protest signifies our position, tells them that we are not happy with what's happening in the waters. The more important thing is it is a legal document. Sa isang pahayag, sabi ng Chinese Embassy, nilabag ng kasalukuyang administrasyon ang anilay special arrangement ng 2016 na hindi dapat lumapit ng 12 nautical miles sa Panatag Shoal ang mga barko ng AFP, PCG at iba pang government vessel at aircraft. Sagot dyan ng DFA, I think we should put an end to this issue of special agreements. The key issue here is China is actually illegally in our EEZ is undertaking dangerous actions, aggressive actions against our vessels. Dahil sa pagwa-water cannon ng China, nasira ang railing, canopy at iba pang bahagi ng BRP Bagakay. Tinanggal din ang nasirang silungan sa likod ng barko at niligpit din ang nagkanda pira-pirasong bubong. Pinutol ang kaliwang top railing ng barko kung saan nakalagay dati ang LED signaling system. Pero hindi pa raw yan maituturing na direktang pag-atake batay sa Rules of Engagement ng Armed Forces of the Philippines ayon sa Philippine Navy. Ibang usapan na raw kung may Pilipinong mamatay dahil sa water cannon. They understand our ROE. Sila, all actions below actual conflict. Ika nga sir, asaran, tikunan. Babangga! Babangga! Those water cannons could kill. Ang tao madaling mapatumba, lilipad ka dyan. Kung pagkaano mo nahulog ka sa dagat o nauntog ka, it will be fatal. Actions like this increase the room for miscalculation. Na, there will be unintended consequences pag merong malubhang masugatan. Naunang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na ayon daw kay US Defense Secretary Lloyd Austin, maaring ma-invoke ang Mutual Defense Treaty sa Amerika kung may Pilipinong serviceman na mapapatay sa pag-atake ng isang foreign power. Nang kumpirmahin nito mismo kay Austin, hindi niya direktang sinagot ang tanong pero tinawag niyang irresponsable ang ginawa ng China. You know, we've been very clear to everyone, to include Beijing, that the kind of behavior that we've seen where Filipino crews are put in danger, where sailors have been injured and property damage. That's irresponsible behavior and it disregards international law. Kasama ni Austin sa Honolulu, Hawaii, si Philippine Defense Secretary Gibo Chodoro. Ang sabi niya, kanilang isinaalang-alang ang kaligtasan ng mga sundalo. We are very conscious of the fact that we need to assert our rights, but in a manner that safeguards the safety of each and every member of the Philippine Armed Force, which is the principal actor in the area. Ayon din kay Austin, kabilang sa pinag-uusapan ang dagdag na maritime exercises sa pagitan ng Amerika, Pilipinas, Australia at Japan para sa seguridad ng Indo-Pacific region. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion ang inyo.
saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.